Kung pipili ako dito sa dalawang motor na to ng first motorcycle ko. Alright, what's up mga kapwa? Uulan na. Mabilis ang review lang, tamang-tamang comparison natin to. Winner X versus Raider Carb. Sound check muna tayo. And kung gusto nyo naman ng reviews, again, meron na tayong video nito kaya hindi natin kailangan pahabain. Compare lang tayo ng compare ngayon. Birahin ko lang kasi charge ko pa yung battery nito. Raider Carb. Raider Carb, goods. Winner X. Dami nagtatanong sa akin hanggang ngayon, tama-tama, matagal ko na nagagamit tong Winner X. Tapos ito naman si Victoria, luma na siya. Luma na siya, pero marami pa rin nagtatanong na worth it pa ba ang Raider Carb sa panahon ngayon. Can't decide pa rin yung iba kasi ano bang kukunin ko? Raider Carb ba? O mag-upgrade na ako sa FI? We'll talk about that later, pero sa ngayon, tinan nyo naman ang look nila, magkaiba. Isang manipis na look pero aggressive looking at isa namang sporty type. Parang ready na ready siyang pang daily. Na-review na rin natin to matagal na itong Winner X at saka itong Raider Carb na kilala nyo na rin. And kung pag-uusapan natin yung comfort, mapa Raider FI man yan or what, dito tayo kay Winner. In terms of performance na pinaka-favorite nyo hanggang ngayon, masasabi ko na almost same lang sila. But the major difference is yung torque nitong Winner X kasi nga fuel injected so mas malakas talaga yung torque niya. Yung comfort habang nagdadrive, yung riding feel mo, yung sarap ng pagdadrive, yung responsiveness, na kay Winner lahat yon, wala kay Raider. Meron si Raider, kung alam nyo lang, sa totoo lang, at alam na rin naman to ng marami, yung top end. Not all the time gagamitin mo yung top end. Kaya nga sabi ko sa inyo, in terms of comfort, usability, sarap ng pagdadrive, mas nagustuhan ko na yung Winner kaysa dito kay Raider Carb. Pero sa top end, palaban at palaban pa rin yung Raider Carb na stock. Kahit yung stock, kasi tanda ko noon, yung stock setting ng ganitong klase ng motor, stock setting is magiging competitive. Stock setting din ng ganitong klase ng motor. Labas na tayo sa modifications kasi once na minodify mo na yan, katulad nito, ngayon yung performance ng dalawang yan, malamang sa malamang, mananalo tong Raider Carb kaysa dito sa Winner X kasi modified na yan. Naka big carb, CDI, slim tires, sprocket, and all that. Dating naman sa fuel efficiency, huwag na natin palayuin pa, far superior ang fuel injected kumpara sa carb type. Kaya, kung pipili ako dito sa dalawang motor na to ng first motorcycle ko, para sa akin, pipiliin ko ang Winner X. And I do recommend yung Winner X para sa inyo kasi nga, ang Winner X sa panahon ngayon, fuel efficient, masarap gamitin, torquey, mas stable din siya kung ikukumpara mo sa Raider 150. Dalawa lang muna pag-usapan natin na, wag na tayong lumayo muna. Sa comparison na to, mas pipiliin ko ang Winner X kumpara sa Raider 150. Kung first motorcycle ko. Pero syempre may magtatanong, bakit favorite mo yung Raider Carb? Bakit dalawa na ang Raider Carb mo? Well, mostly dito sa amin, mga naka-Raider. Ang dami dyan, si Boy Caldag, si Ichan, dati naka-Raider yan. Yung kuya ko dito sa likod, naka-Raider din. Yung kuya ko dyan sa kapitbahay, naka-Raider din. Si paring Kevin, naka-Raider din. Sila Makmak, ang dami naka-Raider dito, guys, sa tropa ko na. Yung iba, naka-Raider Carb din. Ngayon, bakit Raider Carb? Tapos na tayo sa comparison, fuel efficiency and pan-daily, mas pipiliin ko talaga ang Winner X over dito kay Raider. Ngayon, dito na tayo sa tanong ng marami. Worth it pa ba o sulit pa ba ang Raider 150 Carb sa panahon ngayon? Para sa akin, sulit pa rin siya. Goods pa rin, especially sa mga tropa natin na mahilig mag-modify. Kasi ang Raider 150 Carb ay napakaraming available na pyesa. Marami kang setup na pwedeng gawin dito sa Raider Carb na to. Thai concept, Malaysian concept, street GP and all that. Napakarami mong pwedeng gawin sa Raider Carb. Ang dami mong pwedeng i-modify, ang daming pyesang available. Yun ang advantage ng Raider Carb. Pero again, dito pa rin tayo papasok na kung sa panahon ba ngayon, mas pipiliin mo ang Raider Carb kumpara sa mga fuel injected. Or halimbawa, katulad kay Raider Carb, meron siyang FI variant na Raider 150 FI. Ano mas pipiliin mo, Raider Carb o Raider FI? To be honest guys, meron ako ng dalawang motor na yan. Mas pipiliin ko sa ngayon ang Raider FI. Far superior sa performance,
at far superior pagdating sa fuel efficiency and comfort and responsiveness and all that. Far superior ang Raider FI kumpara sa Raider Carb. Pinaka-advantage lang talaga ni Raider Carb, hindi maselan. Magtatanong pa rin kayo, bakit? Ayan, speaking of Raider, ayun, si Kuya Junel, naka-Raider yun. Yeah. Yan, naka-Raider yan si Kuya Junel. Raider Carb, pangwalwal mo, walang problema. Maikargahan mo na kung ano-ano, walang problema. Hindi katulad sa Raider FI na kailangan magaling ang mag-tune, kailangan mo ng dyno pag mag-tune, and all that, ECU tuning, ganyan ganto, upgrade ng ganyan ganto. Kailangan mo pang itono ng maayos bago mo ma-maximize yung full potential ng motor. Unlike Raider Carb na salpak mo na lahat, pak. Kayang-kaya yan ng motor, wala ka nang poproblemahin. Reliability lang talaga at saka durability lang kung pagdating sa walwalan, Raider Carb pa rin. Pero in terms of sarap ng paggamit, depende lang sa forma kasi baka piliin yung lumang Raider Carb. Not talking about dito lang sa new breed version ha, meron yung Gen 1, kung ano man, yung latest ng Raider Carb ngayon. Yun na yung pinatutukoyan natin sa video na to, yung stock version lang. Kung ako ang pipili pa rin, mas pipiliin ko pa rin ng Raider FI. Pero siyempre, may magtatanong pa rin, bakit gusto mong ipang daily ngayon yung Raider Carb mo na si Victoria? Pipiliin ko lang ang Raider Carb kasi meron siyang sentimental value sa akin. Especially itong si Victoria na matagal ko nang ginamit. Una pa lang ng karir ko sa pagbablog, ginamit ko na to, Maynila, biyahe Maynila, ganyan, mga long ride, mga Etomac racing natin. Yung Etomac era natin, alam nyo yan. Kasama na natin to. Kaya may sentimental value sa akin ang motor na to. Kaya ko siya pinipili against dito sa aking Winner X na gamitin ko everyday. Mas nasasarapan akong gamitin to kasi ganun talaga eh. Parang mas gusto mong dalhin yung motor na may halaga sa'yo. Kahit mas masarap to. Yun yung totoo. Yun yung fact na kung bubuksan nyo ang inyong isipan at lalawakan nyo, mas masarap i-drive at mas pipiliin ko nga. Sabi ko sa inyo, mas pipiliin ko ang Winner X kung praktikalan lang ang pag-uusapan. Fuel efficiency, sarap ng pagdadrive, comfort, yan, and etc. Mas pipiliin ko to over this. Pero since may value sa akin, itong motor na to, mahalaga sa akin at mahal na mahal ko ang motor na to. Kaya, eto ang bias ko sa mga sitwasyon na yon. Kasi nga may value sa akin ang motor na to. Pero again ha, praktikalan, kung kukuha ka ng first motorcycle, ito, tandaan nyo to guys. Kung kukuha kayo ng first motorcycle nyo, go for fuel injected. Huwag na kayong kumuha ng carb type. Maganda ang carb type kung mahilig kayong mag-modify. Marami pa rin naman nagmamahal ng mga carb type. Especially ako din. Mahilig din ako sa mga carb type kasi mahilig tayo mag-modify. And lilinawin ko lang, hindi pangit ang carb type. Sa panahon ngayon, kailangan nating maging practical ang isip. Kailangan natin lawakan ang isip natin na mas marami talagang mas magandang lumalabas ngayon. Parang katulad lang din yan ng mga kotse. Wala ka na makikita na kotse ngayon na carbureted. Puro fuel injected na yan. 1990s pa lang fuel injected na yan. And kung mapapansin nyo, lahat ng mga lumalabas ngayon ng mga motor, fuel injected na talaga. So kung pipili kayo, go for fuel injected. Speed, sama na natin ng FI. Compare natin sa Winner X, pero susunod na video na yan. Kung gusto nyo speed, go for Raider. Kung gusto nyo comfort, nandyan ang Sniper, ang Winner X in terms of comfort. Pero yun yung mga typical na pangalan na nababanggit. Winner X, Sniper. Kung gusto nyo comfort and torque, go for this. Pero kung gusto nyo speed sa stock setting, go for Raider FI. Or even Raider Carb kung mahilig kayo mag-modify. So ayan, sana nakatulong. Hindi naman tayo inabot ng ulan ngayon. Hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na kasi pinag-iisipan ko na rin na kumuha ng scooter. Ano bang magandang scooter ngayon? Giorno 125, tingnan natin kung masasatisfy na ako o kulang pa ba ang 125cc kasi 4 valves na yun, di ba? Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo yan, subscribe na yan, nasa baba. Kung hindi ka naman nakafollow sa Facebook page ko, follow mo na yan sa TikTok. Kung mapadaan man to sa TikTok nyo, follow nyo na rin ako dyan. Makita nyo yung mga updates natin and magagawa tayo ngayon ng mga official natin na gintong klase ng vlogs na unbiased. Lalabas natin kung ano ba yung katotohanan sa mga motor na i-feature natin dito. Unfiltered, unbiased. Kasi lahat ng mga baho ng mga motor na yan, alam na natin. Lahat ng mga advantage ng motor na nahawakan natin, isinisiwalat talaga natin yan. Honest lang tayo para makatulong sa mga tropa natin na hanggang ngayon hindi pa rin makapag-decide kung anong klase ng motor o anong motor ang kukunin nila. Ba kasi nalilito kung ano kayang kunin ko. Raider Carb pa rin ba? Or I'll go for mas bago. Raider FI or Sniper o basta fuel injected. Ngayon, alam nyo na ang sagot. And syempre, big shoutout sa jersey natin. OG na jersey natin. Sinuot ko talaga to guys kasi mas makikita nyo na ulit ako sa karsada kasi buo na ulit si Victoria. Pero, tulad nga ng lagi sinasabi sa inyo, ready to race yan. So kung kailangan karera ulit natin. Pero sa racetrack tayo kakarera ha. Magre-Raider FI ka na? Ha?
O yun guys, si Franklin katulad nun, nagsawa na siya sa radar carb kasi matagal na niya nang kasama yung radar carb niya and gusto niya naman ng FI kasi nga sabi ko sa inyo, bali-baligtarin mo man ang mundo, pag nakatry ka ng FI, far superior sa torque, responsiveness, and power. Malamang sa malamang, mas mamahalin mo ang motor mo kung fuel injected yan. Carb type na mga motorcycle may be old, pero palaban pa rin to at makikipagbabagan pa rin sa mga gantong klase ng FI. Pero syempre, di ba, kailangan nating maging practical. Isipin nating mabuti kung ano ba yung mga advantages na makukuha natin kung mag-upgrade tayo sa mga fuel-injected na mga motor katulad nito. Kung mapagmahal ka naman sa motor katulad ko, then malamang sa malamang, babalikan at babalikan pa rin natin yung mga gantong klase ng motor. Luma na pero pilit pa rin nating ginagawang bago at hindi pa rin natin pinapayagang mamatay. So comment down guys kung ano yung gusto nyong i-feature natin ng mga bikes sa susunod na videos natin, mga comparison ng mga motor, reviews, comment down lang. Marami pa tayo niyan. Hindi tayo mauubusan yan.